Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca D. Aguilar at ito pong aking Day 252 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Ano ang Seraphim? At ang topic natin ngayon ay Seraphim. Sabi po dito yung concept ng Seraphim are a special order of angels described as fiery beings who surround God's throne, constantly worshiping Him in holiness and awe. The name means burning ones, symbolizing their purity and passion for God's glory. They serve as a heavenly model of perfect worship, inspiring believers to revere God, pursue holiness, and deepen their devotion to Him. At ang Bible verse natin ngayon ay matagpuan sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 3. Sabi po dito, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces. With 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At sa Tagalog naman po, noong taong mamatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang muka, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinatawag ng isa ang isa at sinasabi, Banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang teachings po natin ay number 1, Seraphim are mighty beings devoted to God. Ito po, yung mga seraphim, di ba, yung, sabi nga kanina, wag natin sila i-describe as iba. Kasi di ba madaming tao dito, siguro madaming mga tao na iba yung meaning sa seraphim. Pero ang seraphim mo, ito po yung mga devoted sa ating Panginoon na sila po may angel, may 6 na pakpak, 2, di ba dinescribe yung seraphim dun, 2 nakatakip sa mata, 2 nakatakip sa paa, at yung 2 ay lumilipad-lipad sa ating Panginoon. And number 2 po, seraphim reflect the glory of God. Ito po, yung kung tayo ay nire-reflect natin yung ating Panginoon at ginawa tayong kawangis ng ating Panginoon, yung seraphim naman nire-reflect niya yung glory ng ating Panginoon, yung tawag dito, yung kalakasan or kapangyarihan natin, tawag dito, lahat na inaano nila, nire-reflect nila. Pero tayo pa rin yung kasi yung talagang wangis yung itsura natin Panginoon para ni-reflect sa atin or tawag dito, ibinigay sa atin. And number 3 po, seraphim reminds us of how privileged we are. Ito po, yung seraphim, pag tinitignan ko sa natin na parang stay natin mababa yung sarili natin, parang down na down tayo, patingin natin wala tayong kwenta. Pero isipin natin na mas mataas yung angels sa seraphim, mga naglalagablab na angels na devoted na ating Panginoon. Pero hindi natin so taas pala tayo kasi nga kawangis sa ating Panginoon sila by lang naman, reflect lang naman sila ng glory ng ating Panginoon. And application naman po, para ito naman apply sa ating buhay. Number 1, view yourself as special, made in God's image. O diba po, tayo sa sarili natin dapat kailangan mataas yung tiyan ng sarili natin, hindi sa hindi sa paraang pagmamayabang, mataas yung tiyan ng sarili natin na God's image tayo, kawangis sa ating Panginoon, na kailangan natin na hindi siya parang ipagyabang, kundi kailangan gamitin natin sa tama, alam natin kung paano siya gamitin at kung saan. And number 2 po, value your identity as God's redeemed person. Ito po, kailangan din, di ba, kung i-value natin sa sarili natin, dapat sobra-sobra, kailangan mataas, kasi naisip na, yung dapat lang naisip na yung wang sa atin nagre-reflect sa ating Panginoon. And lastly po, visit the cross and visualize God's grace and love. Ito po, parang pag nanghihina tayo, parang sumusuko na tayo,
kailangan ay ang gawin natin yung balikan natin yung ginawa ng ating Panginoon sa atin sa may krus. Diba? Doon tayo mapapaisip talaga na gano'n na pala yung ginawa sa atin ng Panginoon, gano'n na pala yung sakripisyo na ginawa niya. Kaya gano'n po parang pag naghihinaan tayo ng loob, mababa yung natin, yung kumpiyansa natin sa sarili, ayun po, balikan lang po natin yung ginawa natin paano sa krus para magbigay sa atin ng kalakasan and tawag dito, magbalik tanong tayo at tignan natin kung bakit ba tayo nag-umpisa sa ganitong bagay, diba? Dahil nga sa binigyan natin pang kaligtasan, kalakasan at biyaya sa atin. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po magtunan kayo at huwag mo kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.